nagtatanong ako kanina, hindi ko masagot kung saan ang posisyon. Ngayon, ang tanong niya sa akin, para tuloy akong tawag nito, binigyan ako ng espiritu ng sigasin na kailangan kong alamin yung bagay na hindi ko alam. So yun ang mahalaga sa sit-up eh. Pag naibig ka, nagkakaroon ka ng pagpupursige. Ang tanong sa akin kanina, yung nakasulat kanina dito, ang sabi sa akin, ano ba ang silent ear? Have our silence. Ang sinabi sa akin, ano ba ang silent ear? Oo. Ang gusto kong sagutin, ito po yung katahimikan, yung taong katahimikan. Diba? Yung ear, taon. Silent. Taong katahimikan. Kasi yung ang nilagay ko, ito ay panahon ng diba, ang cemetery sa Bengal, ito yung 7 year at saka yung 62. At ito yung 7 year 8. Natapos ito naman yung 1 week. So, ang silent year, pero hindi ko madetalye kung anong laman dito mayroong ito. Diba? Kasi, ito yung paglitaw ni Malakay. Diba? Si Malakay ang pinakahuling propeta sa panahon noon. Hindi ko alam kung kailan yung stand nito. Ngayon, mula dito kay Malakay, hanggang sa panahon na dumating si Kristo, ito yung tinatawag na silent year. Bakit silent year? Walang ginamit o walang propeta na ginamit sa kapanahon na nila. Hindi marinig ang tinig ng Diyos sa panahon nila. So ito yung struggle ko sa ngayon. Hindi ko madetalye kung ano laman yung bago umabot ng 62 years. No? Ito yung struggle ko. Ngayon, ang partial ko kaninang sagot ay kaya, sasagutin ko mamaya, pero ito yung panahon na silent year. Ang sagot naman ni Sister Lisa kanina, yung 7 church ages at yung pagbaba ni Kristo sa Armageddon. So yung pagbaba ni Kristo ay pagbukas ng ikapitong silyo. Di ba? Armageddon, dito sa dulo ng tribulation period, ito yung Armageddon. Ngayon, dito naman bumakas si Kristo. So, yung pagbukas ng silyo, dito yun. Have our silence. Bakit nagkaroon ng katahimikan? Dahil mayroong nangyari. So, yan, pwede malitalye yan mamaya. Siguro, kailangan mo ng research. Part kasi ito ng history. So, si Brother Milan, may siya ng great gift of prophecy. Si Brother Milan. Siya ang nagturo kay Saya. Tanungin mo sila, saan ka magkakabigyan mo? Yung silent year. Kaya kanina, nagkaroon ako ng silent year eh. Ha? Nagkaroon ako ng, ano ba yun? Saan ba yung After yan, mahalaga yung sit-up. After po ng Malakay. Ha? After po ng Malakay. After, bago. Ay, bago ng Malakay po. Yung silent Pagkatapos ng Malakay, pagkatapos ng Malakay, silent years po. Oo. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam. Present ko lang kanina yung mga nangyari sa sit-up. Kaya mahalaga kasi yung sit-up eh. Doon ka magkakaroon ng si Dasing, no? Kahit minister na tayo, hindi tayo, Aamin pa rin tayo pag hindi natin alam. aminin mo na ito, hindi mo alam doon. Kasi bakit? Doon ka bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos, makaalam doon sa bagay na hindi mo alam. Amen? Bakit ba pinitulot yung tao na walang alam? 62 weeks silent. Para magkaroon ng alam, magtanong siya. Mahalaga yung sit-up, mga kapatid. 62 weeks
So yun na siguro, pwede nyo idagdag mamaya. Kasi alam ko yan dati. May mga background ako yan, pero nawala na. Kasi hindi yan dati, nawala na, hindi ko na alam eh. Sinong ka naging? Sige, baluminan. Alam ko yan, events. Hindi, ay nilagay dapat dito sa gitna ko. Hindi ko akalain na talagang seryosohin ni Sister Jaya pag interview rin tayo sa Silent. So ngayon, yung pala, nakapukaw din dun sa ano. Actually, mahalaga talaga yung pagtanong. Kaya kapag hindi nagtanong, diligtas eh. Marami kasi silent years. Yun ay, siyempre, yun ay terminology na ginagamit natin. We do believe lahat ng tao ay may tanong. At alam natin yun, may tanong sila sa Panginoon. So, sabi nga ni Pastor kanina, mayroong tamang pagdesisyon. Kailangan yung decision mo sa iyong buhay, hindi ka magkakamali. At tama, according to the will of the Lord. So ngayon, gusto ko pong i-share yung silent year na. Kasi, actually, kung inilingit sa inyong kaisip sa inyong, every Wednesday, Friday dito, ay talagang maganda yung nangyayari. Parang testimony konti, maganda yung nangyayari, nagkakaroon sila ng init. Si Sister Yana nga, nabibig sa kanyang Smyrna Church Age. Naiiwan na siya. Pati-revelation ka, sige po. May interview siya, yun lang yung kaya niya. So, pagkagaan mo. So, interview ka pa ng iba. Magbasa ka din, tapos interview, then tanong sa Facebook, makakalap ka ng mga information. So, gawin natin yun. So, ang akin, silent year ng mga kapatid. 62 weeks. Alam niyo yung last book of the Bible, last book of the Old Testament. Malakay. Malakay yan, di ba? Si Malakay, Prophet Malakay. That's why yun yung pangalan ng anak ko, kaya paborito ko yun. Kaya, so ngayon, after that, wala ng propeta. So kailan, anong panahon yan? Sa anong 400 BC? Kung i-check ko sa history. Ngayon, pagkatapos nito, the 62 weeks is equivalent to 434 years. Paggabi mo, hindi ka naman. Bakit? Kasi, times 7, paki-focus nga ng camera sis. Gusto ko lang maano to, parang special na gusto. Ngayon, itong 400 years, ito yung 400 years, silent ang Biblia. Walang propeta na isinugo ang Diyos. Until the still small boys, until the boys in the wilderness. Sino yun? Si John. Until John. Ngayon, itong panahon na to, almost silent. Pero, we do believe, may account na writings na hindi ikinanonize ng Roman Catholic Church. Anong tawag doon? Yung Apocryphal book. Apocryphal book. Yung book of Apocryphal, ito ay pinasulat din. I do believe it is pinasulat ng Diyos para sa account ng history na nangyari. So, full this, itong 400 years, silent ang Bible, walang nakasulat sa Bible. Ngayon, ano nangyari dyan? Alam natin yan, this is the times of the Gentiles. Alam niyo yung times of the Gentiles, di ba? Iba yung fullness of the Gentiles sa times of the Gentiles. Hanggang dito yan, umabot hanggang dito. Hanggang dulo pa. Ngayon, hanggang dulo ng Church Ages, ang dulo ng Church Ages, tandaan natin, malapit na. Ang dulo ng Church Ages ay Revelation. So may advance dyan, part ng Church Ages, ang Revelation period. Yung Laodicean Church Age, abot hanggang 7 years Revelation. Hindi mo pa narinig na siya, amen.
Ngayon, the times of Gentiles, alam niyo yung Babylon, Medo-Persian, Grecian, tapos yung Roma. Hanggang dito. At alam niyo rin kung paano dinungisan. Alam niyo yung teaching na tinuro ni Brother Francis, yung 2,300 days. Alam niyo po yan, Daniel 8:14. The sanctuary shall be cleansed after 2,300 days. Pwede nyo buklatin yung Bible nyo. Lilinisin yun. Kailan yun? Yun ay because dahil doon sa magdudumi nun si Antiochus Epiphanes. Si Antiochus Epiphanes, dahil natalo siya sa Egyptiana, pinagbuntulan niya ngayon yung Jerusalem. Ngayon, dahil sa galit niya, inano yung Jerusalem, denesolate, tawag doon, dinipile niya yung temple, pinalitan niya yung mga handog. Dahil kung ang hinahandog noon ay lamb, ang hinahandog niya baboy. At kailan nangyari yun? Yun ay, may datings kami nga before, almost, tagal na nun, almost 300 BC. Or something, no. Almost 100 BC. Nandoon siya. Malapit na siya, papunta na doon sa Roman Empire. Kasi, baka mali ito, pakicheck na lang sa time na. So, napakahalaga po nito, yung silent year na events ito, at napakaganda niya. So, salamat kay Brother Sister Jaya. Well, ito mga 2 minutes lang. Ano ko lang, iwan ko kung parehas kami ng pautang ng community. Dito sa silent, meron kasi ako nakita na meron akong book, yung ng propeta nasa cellphone na, pwede na. Pagpauman ninyo, pero meron ako nakita, gusto ko na i-progress. Hindi ko alam kung parehas kami na isa ni Brother Francis. The 8th chapter, when he had opened the 7th seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. And that's all we have. Now, how he is going to do it, that's what we know, isn't it? We know it's even the time for all these things. And the ushering in the millennium. So, lastly, pasahin ko lang, saying we apply in the phrases of God, saying hallelujah. So, Reverend, gusto ko yung dudungan. Relito, sa gitna. Yung half an hour silence. Sa panahon dito, alam natin na dito sa panahon ng New Testament, nagkaroon ng 400 years, walang Sa time ng 1 week, namatay yung dalawang propeta dito sa kalagitnaan. Sabi ni Brother Branham, when the 7th seal open, mayroong ushering sa panahon ng millennium. Ibig sabihin, sa time ng 1 week, wala nang dalawang propeta, parang nang dalawang propeta dito. So, itong time nito hanggang sa panahon ng millennium, wala nang propeta. So, sa akin lang naman yan. Hindi ko alam kung sa akin si Brother Francis. Nabasa ko lang sa quote ni Brother Branham. Yung dalawang propeta na namatay dito, sa bago dumating ng millennium, wala nang prophet yan. Sa akin, pwede kong i-apply. Kung propeta ang pag-uusapan, pwede kong i-apply na itong after ng killing of the 2 prophets, sa panahon na yan, pwede siyang i-apply na sa akin na, kasi wala ng propeta, silent years din. Para sa akin. Silent years din. Pero, ang kagandahan, kung propeta pag-usapan, pero yung mensahe ng propeta, tumatakbo din sa papagitan ng 144, tuloy-tuloy din Pero kung literal talaga, dahil wala ng propeta, naging silent year, kung ang babasihan natin, sa panahon ng bago dumating ang New Testament, in a 400 years, in-apply natin na silent years yan because walang propeta. So, ito, ginamit ko na silent years din dahil namatay yung propeta sa panahon na yun.
Walang problema. So, yun lang. Yun lang.